Sige, di ba? Tignan mo, katulad nung kay Mayor Magano. O sige, pangalanan mo. Ayaw na. O, nagsasabi, deny nila, lalabas ko. Projects. Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Punta ako dito sa Malaysia. Bongga ang mga monorail, kahit luma na, maandar ng tama, etc. Walang baha. Walang baha. Sinod nila yung baha years ago. Anong nagawa ni BBM in 3 years? Kung ako sa iyo, BBM, patalsikin ko na yung pinsan ko dyan. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ito na nga. Oo. Mainit ang tagpo sa naganap na hearing kahapon. Oo. Dahil may panukala ang ibang kongresista na palabasin at imbestigahan itong si Ko at itong si Poco. Pero itong babae ay nag-aaw. Bakit daw ganito, ganere? Bakit daw ganun, ganere? Hindi daw tama na sila ang mag-iimbestiga sa isang ahensya na pinangahawakan. Ewan ko ba? Tama naman sinasabi, ito ang USB. I-play natin para magkaalaman. Ay, hindi pwede. Oo. Yan ang sabi ng isang taga Maynila. Parang object yung sinabi niya eh. Oo. Ang lulupit nyo talaga. Kung wala, damay-damay ito pag na-play ang USB. Pero parang meron tayong pakiwari dito. Kaya siguro ayaw nilang palabasin itong siko. Baka magsabi ng totoo, di umano. Baka napapakitaan natin na parang ito ay sinibak. Di umano. May nagsabi rin yan eh. Na hindi ito nag-resign. Ito ay pag pinatawag at umamin ng mama, damay-damay sila. Lahat na merong anomalya dyan, damay-damay. Kaya nga sabi ng isang vlogger ng kabila, parang ang hirap ipagtanggol ng nakaupo o yung pinagtatanggol nila. Ang hirap ipagtanggol pag ganito ang sitwasyon. Lahat ng alipores ng Pangulo may problema sa flood control. Parang pakiwari natin, naku. Lalabas ang tunay na tunay dito. Merong kakanta, merong aawit ng abakada, baka siya na. Oo, pero bago natin siyan, simulan ng ating talakayan. Sang like, sang share, okay, masaya na tayo dyan. At ito, pasok natin. May joint button nga pala dyan kung gusto nyo sumali sa komunidad. At palawakin natin ang ating, sa pamamagitan ng share, palawakin natin ang ating channel. Masaya ba kayo at meron tayong naibibigay na reaction video? Ito yung sinasabi natin na nataranta ang babae dahil dun sa USB. At hindi na napansin ko lang ito lang napansin ko. Parang itong si 3rd District ng Manila hindi na masyadong bida-bida. Pansin ko lang, no? Ang umaarangkada dito, itong si Tiroy. Tiroy ba? Toroy. Itong taga Bicol. Nako po, ito na. Pasok na natin to. Nabalot ng tensyon ang pinakahuling pagdinig ng House Committee on Infrastructure matapos tangkaing iharap ni Navotas Representative Toby Chanco ang isang USB drive na umano'y naglalaman ng sensitibong ebidensya hinggil sa kontrobersyal na 13 bilyon at 800 milyong piso flood control budget insertions. Sa halip na magbukas ng pinto para sa mas malalim na investigasyon, mariing tinutulan ng ilang kongresista ang pagpapakita ng naturang ebidensya. Pinakakilala sa eksenang ito si Iloilo Representative Jeanette Garin na halatang nataranta at nanginginig habang mariing kumokontra, animoy may kinatatakutang mabunyag sa nilalaman ng USB. Para kay Chanco, malinaw na may itinatago ang ilan sa kanyang mga kasamahan,
At mismong mga mambabatas na dapat sana'y nagbabantay ng kaban ng bayan ang siyang nagbabarikada laban sa katotohanan. Yun, di ba? Sa halip na Dapat sila ang magbubulgar kung meron man na itinatago itong siko. Oo, dahil siyempre, para malaman kung sino talaga ang mapapanagot. Eh bakit ayaw ilabas, pinigilan? Ibig sabihin, merong mga hindi magandang nangyayari. Oh, Aling Ledesma, ano sa palagay mo? Kasi kung talagang wala kayong alam at wala kayong kinakampihan dito, ibibigay nyo kung ano yung nilalaman ng USB. Aalamin nyo. Oh, sabi ni Kat Chobi, gusto nyo i-play natin to para magkaalaman. Sabi ng babae, wag. Umeksena yung babae. Diba? Ano yung eksena ng babae? Ipapakita natin yan maya-maya. harapin ang ebidensya, ginamit ng komite ang teknikalidad upang ipaliban ang usapan. Sa publiko, lalong tumibay ang hinala na may sistematikong pagtatakip sa loob mismo ng Kongreso, isang tactics upang protektahan ang mga mambabatas na kontratista na umano'y direktang nakikinabang sa flood control projects. Yun. Kasabay nito, lalong lumutang ang banggaan ng mga personalidad na mas tila inuuna ang personal na intriga kaysa sa paghahanap ng katotohanan. Sa media, naghamon si Manila 6th District Representative Benny Abante kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na show up or shut up. Di ba naghamon ka? Nung sinabi ni Kat Chobi, sige, papuntahin natin dito. Ilabas natin dito. Ano sabi naman ng iba? Wag, please, wag! Bakit? 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 Why? Maraming sasabit di umano. Lalabas ang katotohanan, mabubulgar ang mga baho. At saka ito, nagyabang-yabang ito eh. Yung Davao daw mamaya, merong isang taga Davao na ipapakita yung flood control ng Davao. At saka mahihiya ka pag nakita mo ito, Jubante. Mahihiya ka. Kaganda. Ang kapal ng mga ginamit. Sa mga breakwater ho yun, pag nagkaroon pa ng tsunami, yun yung magsasalba. Galing-galingan kasi. Ngunit nang dumating ang pagkakataon para ipatawag si Magalong, bigla namang umatras si Abante at iningit na unahin muna ang pagtatanong sa mga kontratista. Ayon kay Representative Terry Ridon, darating din ang oras para kay Magalong, ngunit giit ni Tiangco, kung handa naman siyang maglabas ng ebidensya, bakit kailangang patagalin pa? Yun, tama. Matatanda ang mismong si Magalong ang naghayag ng kagustuhang humarap at pangalanan ang mga kongresistang protector at benepisyaryo ng mga maanumalyang proyekto ng Department of Public Works and Highways. Ngunit sa halip na ipatawag agad, tila sinasadya ng komite na pigilan ang kanyang testimonya. Ang tanong ng publiko, sino ang talagang natatakot sa ilalabas ni Magalong, mga kontratista ba? O mismong mga mambabatas na ngayon ay mistulang harang sa proseso? Yun. Yung pangalawang sinabi mo, Robin. Sila yung mga natatakot. Takot sila. Bakit? Lalabas kasi ang tunay sa tunay at totoong nangyayari diyan. Bakit ba takot kayo kay Mayor Magalong? Siya lang naman ang unang nagbulgar niyan. Na-expose sa mga pangalan ng mga taga-kamara. Pero wala namang pangalan na individual na tinukoy. Bakit kayo scared? Bakit kayo nahadlok? Anong mangyayari dito? Tapos yung salitang Romo nabanggit pa doon. Sa salitang bawal kasi yung salita na yun, salitang Islam kasi yun. Ano na mangyayari dito? Kwentuhan na lang tayo sa kamera. Yung investigasyon nyo parang na-divert na yung usapan na inuugnay kay Tatay Digong dahil hindi nabenta. Na-divert na yung usapan dito sa cook ng babae. Tapos na.
At yung hindi. PhilHealth Fund, natapos na rin. Diversional tactic ang umiral. O eto na naman, matindi. Infracom, Tricom, Quadcom, sila ang mag-iimbestiga. Pero, hinahanap ni Kachobi, ilabas natin si Magalong. O, ilabas nyo. Para magkaalaman. Bakit ba ayaw nyo? Napakita, di ba? Hindi pa deny mo muna sa kanila para masaya. Kasi ganun lagi, di ba? Tignan mo, katulad nung kay Mayor Magano, sige, pangalanan mo, ayaw na. Nagsasabi, deny nila, lalabas ko. Sir, totoo ba local government na lang ang magre-request, hindi na raw magagaling sa Congress? Hindi ko alam. No, 2 billion for over 2 billion for ito. Para siguradong eksakto hanggang 2295 ako Bicol, BHW 2064 tapos 18 billion plus under Saldico. Aside from doon sa 18 billion? 13 billion, sorry. 13 billion. Na sila ang request. Hindi. Siya yung requestor tapos napupunta. 'Di ba kaya sabi ng ibang congressman, hindi ko lang pangalanan. Sabi niya hindi ko naman alam paano napunta yan sa distrito ko, 'di ba? Hindi ko na alam. May kayong in-interview na congressman. Hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko. Sa distrito niya, may napasok doon na at least, nandun papakita ko sana, at least 2 billion. Yung congressman na nagsabi na, hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko, meron doon 2 billion requested by Saldico, pumunta sa distrito niya. So, ibig sabihin, yun na nga yung dugtong-dugtong di ba? Hindi pa ba pabor sa kongresista na bigyan? Hindi pabor. Ibig ko lang sabihin, di ba? Bakit kailangan ang requestor is si Saldico? Bakit hindi yung congressman ang requestor? Sir, sa yung project na yun, 2 billion na yun, may nangyari naman, sir. Ano, no? Doon po sa ni-request ni Saldico. Kung nagawa? Opo. Hindi, naka-hold nga yun Yun yung mga naka-hold. Yung sinasabi ko naka-hold. Part of FLR. Part of FLR. So kung dapat mag-independent investigation? Dapat check. Nakita nyo naman, di ba? Hindi nga pwede, sabi nila, hindi nga pwede mag-testify as resource person ang congressman. Paano kung yung congressman ang may problema, paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pwede maging resource person? Parang wala rin. Hindi ba reason kung bakit nag-motion to doon kanina prior si Risa? Hindi. Ang pagkaintindi ko, kaya siya nag-motion to adjourn. Gusto niya, hindi ako nag-motion, hindi ko alam. Ang pagkaintindi ko is because gusto niya makuha muna yung undertaking na wala kaming walang pecuniary interest yung mga members. No. Sir, as a colleague, ano yung sabihin mo kay Congressman Saldico? Diba, sinabi na ni Kong Ungab, diba? Pag sinabing pinakagorap yung budget mo at ikaw ang Committee on Appropriations, you will be the first to defend, diba? Sinabi na yun Bakit nga hindi dumidepensa at hindi lumilitaw? Sino ba ang chairman ng committee na yun? Di ba si Ko? Tapos nung sinabing nag-resign, pumalit itong babaeng taga Marikina. Ang pangalan nun? Yung nakakulay pink lagi. Ang pangalan nun? Ayun, si Kimbulot. Oo. At ang nag-uusap-usap diyan sa insertion na yan, sa budget na yan, nung naaprubahan, di ba, kasama nga dyan si Po. Ngayon, sabi, ipatawag natin ito. Ayan mangyayari. Bakit pinipigilan? Paliwanag mo rin Ko, yung mga binibintang sa'yo. Lumitaw ka para magkaalaman na. Ituro mo sila lahat. Ituro mo sila lahat. Dahil alam namin, meron ditong may nagkaroon ng problema dito Nararamdaman ng nakararami na ito ay hindi nag-resign.
ito ay sinibak. Sinibak ito. Pag ito umamin na siya ay inutusan at itong mga nakapaligid na mga mahilig sa pera, at ikinanta, damay-damay. Damay-damay. Oo. Kasi kung ikaw ang chairman ng appropriate, kung ano man yon, na ano na sa dila ko eh. Kung ikaw ang chairman, natatawid pangalan mo, didepensa mo. Appropriation. Tama ba? Oo. Idedepensa mo. Depensahan mo bakit nadadamay ang pangalan mo. 'Di ba? Appropriation. Ikaw ang chairman. Gawa ka paraan. Labas ka. Hindi ko ginawa yan. Walang insertion nangyari dyan. Sino ba naggawa niyan? Ayun lang. Ganun lang. Simplihan lang natin. Depends your personality sa mga accusation na sinasabi sa'yo. Lumabas ka, humarap ka. Kaso wala na eh. May eroplano ang mama. Di ba? Baka sabi nga nung iba, baka lumipad na. Tapos yung kay Mayor Magalong, hinaham mo nila na pangalanan, pumayag yung tao na pangalanan. Yan. Tapos ngayon, sige, titignan natin kung kailan imbitahin. Hindi ba dapat unahin yun? Tama. Pero normally, ilalagay na ikaw ang requestor at yung project sa district mo. Normal na pag sa district mo ang proyekto, siyempre ikaw ang requestor. Bakit ka naman magre-request ng proyekto na hindi para sa district mo? Yun, parking ang tawag doon. Tsaka bakit yung sila na naman yung okay, ganito lang ha. Okay, dapat ito on record to. Sila lang naman yung pinagbalang party list eh. Hindi naman lahat ng party list gano'n eh. Ilan yung party list? 62? Bakit yung dalawang yun? Napakaswerte. Kubikol. Lagpas 2 billion. Grabe. Bakit? Yung iba hindi naman ganun. Pero yung iba, meron na request na allocation na Mababa. May pinagbibigyan sila kasi may mga commitment sila, di ba? But very, 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 very far from that 2 billion. Ayan na. Ayan ang mahirap, mga kasama. Oo. Party list, 2 billion. Grabe. Kumakamal, ha? Big time. Sarap talaga pag, maraming kwarta. Eto. Ano yung usapin dito? Bakit nagkaroon ng tensyon, ha? Pasok. agad sa pagsisimula ng pagdinig ng House Infra Committee sa investigasyon nito sa Nagkatensyon na agad sa pagsisimula ng pagdinig ng House Infra Committee sa investigasyon nito sa umano'y maanomalyang flood control projects. Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Yan ay matapos magmosyon ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan sina dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldi Co at dating Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe para maitanong sa kanila ang higit 100 bilyong pisong dagdag sa panukalang 2025 budget ng DPWH kumpara sa halagang inirekomenda ng DBM sa National Expenditure Program. I am appealing to our members, wag po nating ilihis. Let us not make the investigation personal. Yes, let's involve. Sigilan mo kami. Oo. Kayo ang mga nagpapahirap eh. Tama na may sinabi ni ni Toby Tiangco eh. Dali natin dito, imbestigahan natin. Gusto mo i-play natin to eh. Ay bakit ngayon parang nililihis nyo yung usapin? Para kayo nga may pinagtataguan, di umano. Mahirap yan. Ilabas nyo. Pwede nga lang ilabas nyo itong si Mayor Magalong. 'Di ba? Ilabas nyo para magkabistuhan kung sino-sino ang mga nakalagay diyan sa USB na 'yan. Papatawag tapos biglang urong-sulong. Ganoon.
galingan nyo lahat para sa pagtatakpan, oh. 'Di ba? Hindi pwede yung pagtatakpan nyo ngayon, bukas may ituturo sino na naman, 'di ba? Lahat 'yan mabubulgar pag lumabas itong si Saldico tsaka si Grace po. Ay, hindi kasi ipapatawag kasi para masagot, kasi insertion bill yun, 100 billion mahigit pa. Ganun lang kasimple. 100 billion sa saglitang panahon, kumakamal. Diba? Tapos itatago nyo sa taong bayan, parang hindi naman maganda yun. Naghihirap ang Pilipinas dahil hindi mahirap ang bansa. Naghihirap ang Pilipinas dahil sa mga kurakot. Totoo yan. Hindi nyo gayahin ang Hong Kong, Singapore, di ba? Walang... May bahid kurakot, pero hindi ganun garapalan. Kita mo, dito, pinobondohan ng gobyerno, pero walang project na napapatayo. Bakit? Ninanakaw Nagsasabuatan di umano itong mga nasa ahensya. Ano sabi ni Tatay Digong? Diba? Ang malaking corruption ay nasa DPWH. Tama nga! Ngayon, investigasyon, ayaw niyong iharap itong mga nababanggit na pangalan. Meron pa kayong pahayag, silipan-silipan, kagayang ito ng congressman ng Maynila, sinisilip itong Davao. Ang baha nasa Maynila, Davao ang iimbestigahan. Ano ba yun? Diba? Sangkot sa smuggling ang isa sa mga binakupo. Ayaan, kung alam niyo yung nangyari sa ni-raid, nung pinakita, yung bida-bida sila sa isang stream media, nagpapa-interview sila, puno yung parking area. Halos puno. Nung ni-raid na, parang halos wala na. Naitakas na ba? Diba? Higit sa 100 billion na lugi sa ekonomiya dahil sa Ghost Project. Totoo. Anong gagawin natin dyan? Sino mananagot dito? Kasi kaya nga tama sinasabi ni Bibi Sara Puro sarswela na lang ang napapanood natin. Isang araw kayang panagutin yan kung sino man yung may sala. Ipatawag nyo si Saldico. Ilabas nyo si Saldico para umamin. Ang maiipit dito, pag napatunayan na ito ay sinibak, lagot. Sino maiipit? Sigurado ipit na ipit ang mga nakasabwatan o kasabwat di umano. Hirap, di ba? Ito, panoorin natin yung sabi ng taga Davao. Yung taga Davao nagsalita. Imbestigahan ni mong taga Davao, ayaw imbestiging taga Davao kay naay flood control project parteng Guapuha. Ang imbestigahan ninyo dra sa Manila kay pila ka bilyon walay nakitang flood control project sa administrasyong Duterte. Tan-awa ninyo parteng taasa. Mao ni flood control project nga tibay pulido, walay korupsyon. Tan-awa. Tignan mo raw, kapal Unsa? Di ba kapal? Control na. Kita mo na, sinaw kayo. Sinaw kayo na sa tanan. Why tubig? Kaya gikontrol ang tubig. Mauna ingon ako. Ayaw ninyo imbestigay ang Davao City. Ang inyong imbestigahan. Diraa sa Manila. Kay dili na hubas ang tubig na inig mo ulan. Sa Davao, na ay baha dire. Isa ka gabi mo ulan. Isa ra ka oras hulpaon. Tungod kinay flood control project. Di porkit na ay flood control project ang Davao, moingon mo nga mubaha. Normal na bubaha ang Davao. Kay maugay na ay flood control project, kay ang baha kaya ra kontrolon. Mao nang isa ka gabi mo ulan, isa ka oras muhulpa ng tubig. Mao na pasabot sa flood control. Mao nang Davao safety kayo. Di para sa Manila, isa ka oras mo ulan, 5 ka adlaw pag umuhulpa ang tubig. Diha ang imbestigahin ninyo, dili ang Davao. Ang Davao, walay wakwak, walay kurakot.
Oo, mata nyo? Lantawa ninyo, Good job, pulido, kuya. solid. Ang pagkahimo, tungod kay wala gi kurap. Mao ni flood control ris Davao. Oh, Kapal, di ba? Hindi tinipid, di ba? Yun lang yun eh. Oh, ito, supalpal na naman ito dito kay Jubante. Ano makikita mo sa Davao? Maayos. At saka walang masyadong spaghetti wire. Sinasaayos na. Yung flood control, ito lang, bibigyan ko lang kayo ng ano. Bakit pag mga private sector ang gumagawa, pansinin nyo dyan sa may BGC, sa may Uptown, meron dyan subway na tagusan sa kabilang kalye. Yung Uptown, ano ba yun? Uptown. Basta, yung mall tsaka yung parang building doon, may subway yan. Bakit hindi binabaha? Dahil maayos, pinunduhan, walang anomalya. Di ba? Meron bang baha niya sa BGC? Wala, di ba? Hindi natin alam. Saan napunta yung budget, yung pondo? Ano saklap? Ito. Pahayag ni Atty. Guanzon. Naawa na talaga ako dyan kay Bongit. Talagang maawa ka talaga dahil, yung mga tao niya nagpakasasa lahat sa budget. Tapos, siyempre, ang nasisira, pangalan niya. Pangalan niya nasisira dito eh. Kaya nga hirap na yung mga ibang vlogger na ipagtanggol siya at ang sumisira ay yung mga gabinete ni Bungit-ngit. Tuloy. Yung mga flood control, kung hindi multo, bako-bako, ano ba yan? Tapos naawa na ako dyan kay BBM, nagmumukha na talagang tanga. Sabi, babangon tayo muli. Tingnan mo nangyari, after 3 years, na-lame duck na si President Marcos, BBM. Kasi hindi naman dyan nagkamuli, di ba? Ginawa niya ang pinaka-powerful, si Romualdez, ang pinsan niya. Tapos, nasapawan na siya sa lahat ng ayuda, lahat ng mga AX, lahat na, di ba? Wala siyang pondo sa legacy projects niya. Aba, punta ako dito sa Malaysia. Bongga ang mga monorail, kahit luma na, maandar ng tama, etc. Walang baha. Walang baha. Sinod nila yung baha years ago. Anong nagawa ni BBM in 3 years? Kung ako sa iyo, BBM, patalsikin ko na yung pinsan ko dyan. Speaker of the House, yan ang pasigulo ng lahat ng mga problema mo, Mr. President. Yun na nga, after 3 years, ito na yun. This is the best that you can do. Go there and say, discuss projects. I-lifestyle change ko kayo. I-lifestyle change ko kayo. That's the best that BBM can do for us. That's not good enough. Yan lang po ang challenge ko sa kanya. Tanggalin niya lahat ng mga corruption sa gobyerno. Maglagay siya ng anti-corruption commission kagaya ng ginawa ng Indonesia. That worked. At para naman sa World Index ng most corrupt countries in Asia, ay hindi naman tayo yung number 2. Maging number 10 na lang sana tayo, di ba? After 3 years. So ang challenge yan talaga sa kanya is, how is he going to be remembered as the President Junior of Ferdinand Marcos? Does he like to be remembered this way? He has done nothing, and now he will spend the next 3 years just fighting corruption in his own administration? Oh, what a pity. What a shame. What a shame. Tama nga naman si Atty. Si Atty. Guanzon. Actually, pwede namang ma-resolba yung issue na yan kung sisibakin niya lahat ng mga corrupt. Yung mga nababanggit na, kita mo, may pangalan na nga Ayaw pa iharap si Mayor Magalong. Papangalanan na. Naghamon si Jubante, di ba? Pangalanan. Ipapangalanan na, wag naman daw muna ngayon. Sa susunod na lang ipapatawag. Darating din tayo dyan. Sabi pa. Grabe siya, Diba? Ang hirap ipagtanggol. Lalong-lalo na. Hindi natin alam kung kasabwat. Kasi bakit nilaglag niya yung mga alipores niya? Bakit niya sasabihin na, imbestigahan itong mga ghost project? Sigurado tatamaan ito. Yung mga alipores niya. Ano gagawin natin dyan? May 1 billion halaga ng asset na sayang. Hindi lang na sayang. Walang naging saysay.
Tapos uutang pa kayo ng uutang. O, di ba sinabi ni Bungit-ngit yan, umutang tayo ng umutang tapos nanakawin lang. O di sibakin mo, ganun lang kasimple. Oo. Ganun lang, galingan mo sa pagsibak para wala na silang patunguhan. Unahin mo si Sandpit. O, unahin mo para tapos. Wala na kayong pag-usapan. Ang hirap kasi, mga kasama, paimbestiga ka ng paimbestiga, wala mangyayari. Mayroong protector. O, kung inilabas nyo kagad yan si Ko, sigurado, aamin na yan. Oo, magsasalita yan. Kasi nung nawala, sabihin nyo, nung nabuking yung insertion, biglang nag-resign ko, di umano. Oo, tapos, ano nangyari? Hindi mo na nakita. Kahit nanalo, hindi na nakita sa kamera. Asa na ngayon si Ko? Tapos may nabalita pa, nag-flyby na raw. Kasama yung kapatid. Naku, ano ba ito? Ibang usapin ito pag nag-flyby. Bye! Bye! Bye-bye Philippines for now! Ganun ba yun? Wag naman sana. Sana umatin, Kasi wala tayong balita eh. Ayan kung maabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, paki-like and share Bye-bye, bye-bye!